3, searching, sorting, and graphs, data structure, and algorithm. So, algorithm is a method of representing the step-by-step procedure for solving a problem. So, it is a method of finding the right answer to a problem or to a different problem by breaking the problem into a simple case. So, it must possess the following properties: the finiteness, definiteness, effectiveness, generality, and input-output. So, in short, when we say algorithm, ito yung ating mga step-by-step procedure para ma-solve natin yung problem na kailangan natin i-solve. So, ito yung ilan sa mga properties ng algorithm na dapat nating ma-possess para mas maayos nating magawa yung procedure. So, una is yung finiteness, wherein algorithm should terminate in a finite number of steps. So, ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo ng step-by-step procedure para dun sa magiging solution for the outcome. So, pangalawa, yung definiteness, kailangan each step dun sa algorithm natin ay clearly stated. So, ibig sabihin, yung bawat step dun sa algorithm is malinaw natin na nakalagay or naka-instruct. So, pangatlo is yung effectiveness, wherein yung bawat step must be effective and madali nating magawa into the program statement na kailangan nating i-perform. With respect din dun sa amount of time na binibigay per step na kailangan gawin. Number 4 is yung generality. Algorithm should be complete in itself so that it can be used to solve all problems given type to any input data. So, number 5 is yung input-output. So, ibig sabihin, yung algorithm natin must take 0, 1, or more quantities na para sa input data, and kailangan rin may part yun para makapag-produce tayo ng 1 or more output value. So, an algorithm can be written in English-like sentences or in any standard representation. The algorithm written in English language, so kapag kayong algorithm or yung step-by-step procedure na gagawin natin to solve the problem ay naka-English language, ang tawag natin doon ay pseudocode. So, i-highlight natin yung word na pseudocode kapag yung algorithm natin ay written in English language. So, ano nga ba ang example ng algorithm? So, meron tayo ditong example. To find the average of 3 numbers, the algorithm is as shown below. So, since sabi natin, kailangan natin ng finite number of steps. So, kung step 1 to kung anong last step. So, for example, So, dito, for example, meron tayong step 1 to step 5. So, na-apply na natin yung finiteness. So, yung definiteness naman, yung each step, kailangan daw is malinaw or clear yung pag-i-instruct na gagawin. So, tingnan natin kung clear ba. So, for step 1, read the numbers A, B, C, and D. So, malinaw naman yung step na pre-provide. So, ma-apply natin yung definiteness and yung effectiveness kung kaya ba natin gawin yung step within the given time, and kung kaya ba natin siya na i-perform ng maayos. So, step 2, compute the sum of A, B, and C. Step 3, divide the sum by 3. Step 4, store the results in variable of D. Then, step 5, end the program. So, kung mapapansin natin, meron tayong
Generality, input and output. Pumapasok din dito sa ating example. Sa input and output, makikita natin yung mga values of inputs, yung 3 numbers. Then yung numbers na A, B, C, and D. Then output is yung pinaka-result na wherein pumapasok dun sa variable ng D natin bago ma-end yung program. So, na-apply natin lahat ng mga following properties sa pag-solve natin ng simple cases using algorithm. Searching overview. Meron tayo ditong types ng searching. Define muna pala natin yung searching. Pag sinabi nating searching, ito yung process wherein hinahanap natin kung ano yung element dun sa collection of data. So, meron tayong dalawang type ng searching. Yung una is yung linear search, wherein sequential search yung ginagawa natin doon sa paghahanap natin sa list. Ang tawag dun is linear search. Kapag binary search naman, nagre-require to ng sorted data. Then, dito sa binary search, dinidivide na rin natin yung mga search spaces by half each time. So, ibig sabihin, sa binary search, sorted na yung data na pinaghahanapan natin. While si linear search, dun sa buong mga data, unfiltered and filtered data, magkakahalong data, dun tayo direkta na nagsisearch. So, ito yung dalawang type ng search natin, linear search and binary search. So, yung linear search or yung sequential searching, ang ginagawa natin dito, chine-check natin yung each element one by one. So, yung time complexity nito is time-consuming. So, naka-O tayo. Tapos, ito, since sabi ko nga kanina, both niyang sinesearch sa sorted and unsorted list. Then, madali siyang i-implement, pero hindi siya magandang gamitin searching tool or searching method para sa mga large data sets. Kasi kakain siya ng malaking oras plus matagal kasi yung pagsisearch niya since ang sinesearch niya is yung parehong sorted list na and unsorted list. So, meron tayo ditong example. For example, consider the following list of elements. So, 55, 95, 75, 85, 11, 25, 65, 45. So, kapag ang gusto natin is i-search natin yung element na 11. So, ang target element natin dito is yung value ng 11. Ang gagawin niya is i-compare nga yung target element dun sa first element. So, 'di ba, ito yung kailangan natin si 11. So, i-highlight natin ng yellow si 11. So, kung ang target element natin si 11, ang method or ang way ng linear search or ng sequential searching is yung kino-compare niya yung target element which is yung 11 dun sa first element na nasa list. So, example, 55, di ba, ang unang nasa list? Iko-compare niya yon. So, si 55 ba ay si naging 11? Hindi naman. So, 95, 11 ba yon? Hindi. So, 75, hindi rin. 85, hindi. Then, 11, nag-equal to 11. So, ibig sabihin, na-match niya na dun sa pang fifth comparison at position 4 starting from position 0. So, si 55 siya si position 0. Then, si 95 position 1. Si 75 position 2. 85 position 3. Then, si 11 is yung position 4. So, nag-i-start tayo sa position 0 muna.
So, ayun yung ginagawa ni linear search. Pwede rin natin siyang si linear search, pwede rin natin siyang i-implement in two ways. So, ano-anong way ba yon? So, una is yung non-recursive and yung pangalawa is yung recursive. Ngayon, punta tayo kay binary search. Diba, dalawa yung types ng search natin. Nauna na si linear or si sequential searching. Ngayon, si binary search naman. So, pag sinabi nating binary search, nagwo-work lang siya or gumagana lang siya dun sa ating mga sorted arrays or sorted list. Dito, kino-compare natin yung target dun sa ating middle element. So, ibig sabihin nun, yung method na to, kapag ka nagko-compare tayo nung kailangan nating hanapin dun sa middle element, so pwede tayo gumamit ng if equal dun sa kailangan natin, if smaller dun sa hinahanap natin, if larger dun sa hinahanap natin. So, yun yung mga pwede na method na gamitin para makapag-search tayo sa binary search. Time complexity. So, depende sa hahanapin. So, pagka complicated yung hahanapin, complex yung time natin. So, kaya may 1. Pero pagka madali lang naman yung hahanapin, so, hindi complex yung time na makukonsume natin. Para mas maintindihan natin si binary search, ito yung before applying binary searching, makikita natin dito yung visual representation. So, ito yung list ng mga items na kailangan sorted. So, ascending man or descending order. Ibig sabihin, pwedeng ascending yung order ng array or ng list. Pwede rin namang descending yung order ng list. So, mapapansin natin yung isi-search natin is 23. So, if searching for 23, wait lang, i-highlight natin yung 23. So, si 23 nga hanapin natin. Then, meron daw tayong 10 element. So, ito yung 10 element array natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10 element array. So, andyan yung 2, 5, 8, 12, 16, 23, 23, 38, 56, 72, 91. So, ayan yung mga array na kailangan natin hanapin. So, mag-i-start tayo maghanap dun sa array natin. So, meron tayong 10. Since si 23 ang hinahanap natin, 23 is greater than 16. So, si 23 ay mas malaki kay 16. So, para mahanap natin si 23, since dito sa list natin, magkasunodan lang naman sila, i-highlight din natin si 23. So, ayan yung mga value ng 23 greater than 16. So, iti-take natin yung second half. So, kunin na natin itong second half. Ngayon naman, 23, ang gagawin naman natin is less than 56. So, mas malakas si 56, diba? So, hahanapin natin si 56. Since ito si 56, then ang lowest is 23, yung highest is 91. So, gagawin natin dito, since nandito si 56, kukunin natin yung first half. So, ito yun. Yung first half ng element. So, ang matitira na lang
is 23 tsaka 38. Since si 23 greater than 16, ang kinuha natin is itong part na to. Asan na yung red? Sa 23, 16, itong kinuha natin. Ngayon, ng 23 less than 56, ang kinuha natin yung first half nung ito, yung 70 to 91. So, kaya, ang natira na lang, kasama si 56, kaya ang natira na lang is yung 23 and 38. So, dalawa na lang yung value na natira, yung lowest and highest. 23 sa L, sa lowest or sa L, then 38 sa highest or sa H. So, ito yung tinatawag nating sorting overview. Pag sinabi nating sorting overview, inaayos natin yung data natin in ascending or descending order. Pataas or pababa na order. So, dito, may improve natin yung efficiency ng pagse-search natin ng mga data dun sa organization natin. So, madami tayong types of sorting. So, meron tayong selection sort, bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, and heap sort. So, selection sort, dito, nire-repeat natin yung sineselect nating pinakamaliit na element. Then, tsaka natin siya ilalagay kung anong position siya nire-require. Itong selection sort kasi, hindi siya advisable na gamitin para sa large data set. Since si selection sort, kino-compare niya lahat ng data. Either sorted yung list or unsorted. So, pati yung filtered and unfiltered nasasama. Ibig sabihin, tinatry niya sa lahat i-compare yung data na hinahanap niya. So, hindi nga siya maganda gamitin kasi kahit nasabihin natin simple lang yung function na ginagawa niya, and if paulit-ulit pa rin yun, ibig sabihin, kumakain siya ng malaking data set. So, si bubble sort, ang ginagawa niya is yung kino-compare natin siya, adjacent elements, and ipapalit natin siya doon kapag out of order na yung isang element. Yung largest element naman kay bubble up, nag-e-end siya doon sa each pass. So, ayun yung pagkakaiba nila. Si bubble sort, paulit-ulit niyang kino-compare yung element, then tsaka niya i-swap kapag dun sa order na yun, dapat nakalagay yung element na hinahanap niya. Selection sort, dito, meron tayong smallest and hanggang pinaka malaking value. So, nag-start tayo sa smallest, sa selection sort, so ang smallest ay 1. Since siya yung smallest or yung may pinakabababang value, siya yung uunahin natin. Yung second is yung 3, then yung 5, then yung 7, and etc. Pag mag-i-insert naman tayo ng sort, it iterates consuming one input element each repetition and growing sort output. So, yung each iteration pala, pagka nag-iterate kasi tayo,
matatanggal niya yung one element from the input data. Tapos, hahanapin niya yung location kung saan nabibilang or kung saan kailangan yung sorted number na yon. Then, tsaka niya dun i-insert. So, meron tayo 4 na step. Kung ang first natin ay yung first step natin, checking second element of array with element before it and inserting it in proper position. So, in this case kasi, itong 3, yung value ni 3, siya yung in-insert or yung nilagay dun sa position ng 12. So, ang mangyayari sa step 1, so, si 3, mapupunta siya or mapapadpad siya dun sa first part kasi nilipat siya doon. Then, si 12, papalitan niya yung dating pwesto ni 3. Ganun yung nangyayari. Ngayon, yung third element naman, lilipat doon sa sa first element, which is naging si 3 na, diba? So, si 1, so si 1, lilipat siya papunta sa 3 dito. Ngayon, pag nakalipat na si 1, si 5 naman yun lilipat. Then, si 12, then last si 8. So, meron tayong tinatawag na quicksort. Under sa quicksort, nandito yung divide and conquer algorithm. Then, nandito rin yung select a pivot and partition elements, yung recursive sort partition, and yung time complexity ng average and worst. So, ito yung quicksort natin. Diba, sabi natin, siya yung divide and conquer algorithm. Na-develop siya ni Tony Hoare noong 1959. So, ang quicksort, ang una natin gagawin is i-divide natin yung large array into two sub-array. So, para magawa natin yan, meron tayong dalawang i-consider. So, yung una is yung two elements na low and yung high. So, yung dalawang element natin, ano yon? So, yung una is yung low element, then yung high element. So, ito yung algorithm or ito yung steps na gagawin natin. Step 1, pick an element called a pivot from the array. Itong nasa pinakataas, nakalabel siya as array 9. So, paano naging array 9? Kasi yung 0 natin is 51, yung 1 is 95, yung pang 2 is 66, yung pang 3, 72, pang 4 is 42, pang 5, 38, pang 6, 39, pang 7, 41, pang 8, 15. Since this one is labeled as unsorted array pa, diba, pag array, ang bilang natin is mag-i-start tayo sa array 0, lagi. Then, 0 to 8 siya. So, pag binilang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yung array natin. Kaya, A is equals to 9 yan dahil kasama sa bilang yung 0 natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kapag normal na bilang, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 yung na occupy ng unsorted array natin. So, A equals to 9. Kaya 9. Ngayon, di ba sabi, ang first step ay pipili tayo ng element na ang itatawag natin ay pivot.
dito sa array natin na to. So, dito tayo pipili. So, kung ang napili natin ay ang value ni 51, so siya yung na-pick natin as pivot value, ngayon, di ba, ang step 2 natin is yung partitioning or yung pagre-reorder natin ng array. So, para magawa natin yan, hanapin natin kung sino si lowest and kung sino si highest element natin. Since alam natin na si lowest element natin dito sa 51 to 15 is itong 15, then alam natin na ang highest element natin dito is si 95. So, si 95, siya yung highest element natin. Then, si 15, siya yung lowest element natin. Kaya kung mapapansin natin, naka-red na yung highest and lowest element natin. So, magpo-proceed na tayo. So, pag nag-proceed na tayo, ang mangyayari is si 95 natin is greater than dun sa pivot value. So, again, ang pivot value na napili natin is si 51. Naka-indicate naman pivot value si 51. Di ba si 95? Mas mataas siya kay 51. Kaya 95 is greater than the pivot value which is 51. Ngayon, si 15, mas mababa naman siya sa pivot value natin na 51. So, ang gagawin natin is ipagsaswap natin si 15 at si 95. So, dito na tayo. Napag-swap na natin si 95 and 15. Ngayon, ang i-check naman natin is si 66 and 41. Since sila yung next na kailangan nating ayusin. Kasi naayos na natin si 51, which is siya talaga yung pivot value. And si 15 tsaka si 95 na pagpalit na natin, since mas mataas si 95, nilipat natin siya dito sa pinakadulo. Then si 15, since mababa siya, nilipat natin siya doon sa dating pwesto ni 95. Kaya ito na yung updated na itsura. Ngayon, si 66, mas malaki siya sa pivot value which is si 51. So, 66 is greater than 51. Tapos, yung 41 natin dito, si 41, mas malaki siya, si 41, kumbaga, less than siya sa pivot value. So, si 41, mas maliit siya kumpara dun sa pivot value ng 51 kasi si 41 mas maliit sa 51. So, ang gagawin natin is i-swap natin si 66 and 41. So, si 66, since mas malaki siya sa 41, pupunta siya sa pwesto ni 41. Then, si 41, since dito pupunta yung 66, lilipat siya dun sa dating pwesto ni 66. Kaya, ang updated na natin is 51, 15, 41 dito. Ngayon, mapapansin natin, meron tayong 72 at 39. Si 72, mas malaki ang value ni 72 kaysa sa pivot value nating 51. So, si 39, excuse me, mas maliit yung value ng 39 kaysa sa pivot value na 51. So, ipag-i-swap natin sila. Si 72
ililipat natin sa value ng 39, then si 39, mapupunta siya sa inalisan ni 72. So, dito siya. Pag nalipat na natin, ang magiging itsura na is ito. So, 51, 15, 41, 39 na. So, ngayon, si 42 at 38 na lang. Si 42, mas, tag dito, mas maliit ang value ni 42 kumpara dun sa pivot value natin, which is si 51. Then, si 38, ganun din. Mas mababa ang value niya kaysa sa pivot value na 51. So, since parehong mas mababa ang value nila, mag-i-stop na tayo. Kaya, nakastop na yung step natin dito. So, ito nga yung value natin na nakuha. So, 51, 15, 41, 39, 42, 38, 72, 66, then 95. Since 38 is less than or mas maliit kaysa sa pivot value of 51, then si 72 mas malaki kaysa dun sa pivot value natin na 51, ang gagawin natin is hahanap tayo ng split point. So, ibig sabihin, hahanap tayo ng split point kung saan mapagpapalit natin si 38 and 51. Since si 38 ay nandito sa pang-limang array, then si 51 is nasa array 0, ang gagawin natin is yung sub-array natin o yung list ng 0 to 4, which is 0 to 4 array, then yung sub-array natin para naman sa greater than, yung mga sub-array natin para sa greater than, ito yung may mas matataas na value kaysa dun sa pivot value na 51. While yung sub-array natin na nandito sa unahan, yung 38 to 42, ito naman yung mga value na to, yung 38, 15, 41, 39, at 42, mas maliit yung value nila kumpara dun sa pivot value natin na 51. So, next naman, since 'di ba ang naging itsura na is 38 for array 0, 15 array 1, array 2 is 41, array 3 39, array 4 42, then array 5 is 51 which is a pivot value, then array 6 is 72, array 7 66, and array 8 is 95. Nakompleto na natin yung array natin. And naayos na rin natin yung quick sorting niya. So, from the unsorted, which is 51, 95, 66, 72, 42, 38, 39, 41, and 15, naging 38, 15, 41, 39, 42, 51, 72, 66, 95. Ito yung quick sort recursive and yung quick sort recursive para dito sa mga higher value, yung mga higher value kaysa sa pivot value na 51. So, itong tatlo, ito yung unsorted niya, di ba? So, ang naging pivot value natin is si 72. Ngayon, since si 72 yung napili nating pivot value, yung 95, mas malaki siya kaysa sa value ng 72. Kaya, itong si 66 naman, mas mababa siya kaysa sa pivot value na 72. Kaya, pag sinort natin siya, si 72, yung ating pivot value, mapupunta sa gitna.
Alam natin na mas maliit si 66 kay 95. So, si 66 yung mapupunta sa unahan. Then, si 95 is yung mapupunta sa dulo since siya yung may pinakamalaking value. Same process dito sa pag-quick sort natin dito sa 38 to 42. So, aayusin pa natin siya. So, ang unsorted is 38, 15, 41, 39, then 42. Ngayon, ang pivot value natin dito is 41. Since unsorted pa to, 41 yung pagbabasihan nating pivot value. So, si 38 is mas maliit siya kumpara sa pivot value na 41. So, sa unahan siya mapupunta. Then, si 42, mas malaki siya kaysa sa pivot value na 41. So, mapupunta siya dito sa pang-apat na array. Ngayon, di ba may 15 at 39 pa. Si 15, alam natin na mas maliit siya sa pivot value natin na 41. While si 39, alam natin na mas maliit din siya kasi sa pivot value na 41. So, ibig sabihin, mag stop na tayo doon. Ang gagawin na lang natin is i-swap natin or pagpapalitin natin si 39 and 41. So, ito si 39, di ba? So, pagpapalitin natin sila ni 41 kasi si 39 mas mababa kay 41. So, ang itsura natin, so pag pinagpalit, 38, 15, 39, 41, 42. Ngayon, next natin gagawin is yung value nitong tatlo. Si array 0 hanggang array 2. Aayusin natin siya. Since nakikita natin um, ang tatlong value na 38, 15, at 39, ito yung unsorted. Aayusin natin. So, 15, since si 15, mas maliit siya sa pivot value na 38, mapupunta siya dito sa unahan. Then, si 39, mas malaki siya sa pivot value nating 38. So, siya yung nandito sa pinakadulo. So, for the final sorting, uunahin natin to. So, 15, 38, 39. Then, 41, 42, tapos 51, 66, 72, and 95. So, naayos natin yung pinaka-final value niya. So, from 38, 15, 41, 39, 42, 51, 72, 66, 95 is naging ganito sa final sorting. So, ayan yung naging value. Papansin natin, nag-start sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Ngayon, meron tayong tinatawag na merge sort. Divide and conquer algorithm. Dito nakakapag-split tayo ng list into halves, sort recursively, and nakakapag-merge tayo. Kaso, since mas madami yung kaya nating magawa dito, nagre-require ito ng extra memory. So, ibig sabihin, mas kinakailangan niya ng extra memory and space para makapag-sort siya ng maayos since merge sort yung gamit natin dito. So, ito yung iilan sa conceptually merge sort works as follow. So, una, divide the unsorted list into two sublists of about half the size. So, ang una nating gagawin, yung mga unsorted list natin, i-divide natin siya into two. So, magkakaroon tayo ng two sublists and tig half yung size nila. Pangalawa, i-divide natin
each yung two sublists sa ginawa natin until na makabuo tayo ng list size na may length of 1. So, para makabuo tayo nun, syempre, ang gagawin natin is yung two sublists natin, kukonsider muna natin yung size. So, kapag okay na yung size ng pareho, pag na-half na natin, ang gagawin naman natin dun sa dalawang list, ito, is kailangan magkaroon ng length 1. Then, yung third, i-merge natin yung two sublists back into one sorted list. Ngayon, ito naman yung tinatawag nating heap sort. Gagamit tayo ng binary heap data structure. Then, ang i-extract natin is yung maximum and minimum. Tapos, i-reorder natin siya. Dito, katulad ng na-encounter natin dun sa unit 2, yung pag-heap sort natin, ganun din yung gagawin natin for heap sort sa unit 3. So, magkakaroon tayo ng binary tree, which is yung may parent or yung nasa pinaka-root na sa taas. Then, magkakaroon ng mga children yung parent natin. So, meron ditong side and ditong side. So, parent, tapos connected sa kanya, magkakaroon ng children dito. So, ito yung steps na ifa-follow natin. Una, start with just one element. So, drawing natin. So, una, start daw with one element. So, natin dito, ito yung parent natin. Natin letter P, parent. Letter B is i-insert natin yung next element para makagawa tayo ng heap. So, ito yung children 1 natin. So, yan. C1, children 1. Pangatlo, letter C, i-repeat natin yung step B until all elements are included in heap. So, di ba, nagkaroon na tayo ng child 1. So, ang letter C, ang gagawin natin, ulitin daw natin yung ginawa natin sa B na process. Eh, yung process sa B, mag-insert lang daw ng next element. O, so, ibig sabihin, maglalagay lang tayo ng another element dito. So, ito si children 2 na to. Tapos, si children, sa children 1, magkoconnect na tayo ng children 3. Tapos, sa children 2, magkoconnect tayo ng children 4. Hanggang sa masatisfy natin yung heap sort natin. Next naman natin gagawin is yung steps ng sorting. Ang una, i-exchange natin yung root and yung last element in the heap. Magdagdag pala tayo ng isa para mas makita nyo yung difference. So, hanggang children 5. Ang una daw gagawin, exchange natin yung root and last element in heap. So, kung ito si P, siya yung root natin ngayon. Root, wait lang, sulat natin. Kung siya yung root, exchange daw natin siya doon sa ating last element in the heap. So, para malaman natin kung sino si last element ng heap, ito yan. Last element ng heap. So, lagyan natin last heap para at least alam natin kung saan siya makikita. Ngayon, paano natin nasabi na siya yung last heap? Kasi siya yung last natin na nilagay bago mag-end yung array natin.
So, pagpapalitin natin sila. Sabi, di ba, sa step 1, exchange the root and last element in heap dito sa pagsusort natin. So, si P, pupunta siya dito. Then, si C5 is papalitan niya yung root. So, pupunta naman si C5 dito. Pangalawa, make this heap again, but this time, do not include the last node. Okay. So, ang next step natin, gamitin natin violet. Gawin daw natin ulit yung heap. So, kung si P ay napunta na dito si P, so lagyan natin siya ng P. Tapos dito napunta si C5. Next natin gagawin, si C5 at saka si C3, pagpapalitin naman natin. Ay, sorry. Si C5 tsaka C4 pala. Sorry. C5, diba C5 na yung bagong root. Tapos, ang naging last node natin ngayon, diba last heap is si C4. So, pagpapalitin naman natin sila. Then, yung letter C, repeat step A and B until there is no element left. So, si C5, then si C4. Ngayon, si C4, mapupunta na siya kay C4 na dito, di ba? Then, ito si C5. Na. Ngayon, meron na lang tayong tatlo. Si C1, C3, C2. So, repeat lang natin. Ang next na gagawin natin, si C3 na, di ba? Si C3, mapupunta siya sa taas. Papalitan siya ni C4. Si C4, mapupunta siya dito sa C3. Then, si C3 na, kapag si C3 na yung nasa taas, si C3, papalitan siya ni C2. Then, yung C3, mapupunta dito sa pwesto ni C2. Tapos, pag naging si C2 na dito, si C2, papalitan siya ni C1. Then, si C2 mapupunta sa C1. So, hanggang C1 na lang yung matira. So, ito yung time complexity natin for sorting algorithm. Yan yung table na pwede nating gamitin. So, may bubble sort, may selection sort, insertion sort, quick sort, merge sort, heap sort, linear search, and binary search. Punta na tayo sa terminology of graph. Ngayon, nasa terminology of graph na tayo. Makikita natin dito, meron tayong tinatawag na graph G. So, ito yung discrete structure consisting of nodes or yung vertices natin. Ito, 2 vertices pa lang siya, kaya start point to end point. So, isang diretso lang siyang ganyan. 2 vertices are adjacent to each other if they are joined by edge. So, ayan yung itsura niya. Ngayon, ito naman yung itsura ng loops and multiple edges. So, mapapansin natin yung edge joining, only one vertex is called loop. Kapag ito yung multiple edge natin, then ito yung loop natin. Isang vertex lang yung loop natin. Then, meron din tayong simple graph. So, simple graph containing no loops and multiple edges. Degrees of vertices. So, ito yon. Complete graph. So, ayan yung mga example and itsura nila. Yung subgraph, ito yung itsura ng mga subgraph.
Then, last is yung connected graph natin. So, yan yung mga terminology of graph na pwede nating ma-encounter and pwede nating makita. So, ito yung graph representation natin. Meron tayong tinatawag na adjacency matrix, incidence matrix, and adjacency list. So, start tayo kay adjacency matrix. So, in this representation, graph can be represented using matrix of size total number of vertices by total number of vertices. So, ibig sabihin, if a graph with 4 vertices can be represented using a matrix, ito, na 4 by 4, yung row at column niya is both represented the matrix or the vertices, sorry. So, ito yung vertices and vertices. So, nare-represent niya sa row and column. Ngayon, yung matrix natin, it's filled with either 1 or 0. So, yung binary natin, yung 1 or 0 na value. So, ang value ni 1, nire-represent niya, itong mga value na may 1, nire-represent niya yung kapag yung edge natin from row vertex to column vertex, kung merong value. 0 naman, ang nire-represent niya, kaya itong mga may mga 0 natin, ibig sabihin niya, nire-represent niya na no edge from row vertex to column vertex or walang value ng um, edge. Kaya may mga 0, then may mga 1. So, eto naman yung itsura ng directed graph representation. So, ayan yung example natin, yung undirected graph representation. So, meron tayong A, B, C, D, E. Then, meron din tayong A, B, C, D, E dito. So, ang titingnan natin dyan is yung value ng A. A at sa A natin, at A ng row at A ng column. So, A to B, A to C, A to D, A to E. So, B to A, B to B, B to C, B to D, and B to E, and so on. Ito naman yung incidence matrix. Consider natin yung directed graph representation niya. So, kung mapapansin natin dito, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 to E8. Diba kanina magkaparehong A to E lang yung nakalagay. Ngayon, kapag incidence matrix, ganito na yung itsura ng representation natin. Yung graph dito, nare-represent natin siya using yung matrix natin, which is may nakalagay na label E1, E6, E4, E3, E2, E5, E8, and E7. Yun yung nakalagay dito sa taas. Then, since meron tayong A, B, C, D, and E, dito natin siya ilalagay. Sa incidence matrix, gagamit na tayo ng 4 by 6 class natin. 4 vertices and 6 na yung edges. So, yung mga edges natin yan, itong mga E1 to E8. Then, yung vertices natin is yung A, B, C, D, E. So, ayun, nire-represent pa rin siya ng 0 kapag yung row edge natin, hindi siya connected dun sa column vertex. Yung 1 naman, nire-represent siya kapag connected siya dun sa outgoing na edge to column vertex. Nagkakaroon din tayo dito ng negative 1 kapag nire-represent niya is yung
row edge natin connected dun sa incoming edge na column vertex. So, ang tandaan nyo, si incidence matrix, meron tayong 4 by 6 class. So, 6 yung edges na nire-represent, then 4 yung vertices na nire-represent. Ito yung third natin, yung agency list. O, dito, ito yung example natin, consider natin yung directed graph na representation using yung linked list, which is na-encounter natin sa Unit 1 yung linked list, diba? So, meron tayong A, B, C, D, at E. Ngayon, gagawin natin siyang list. So, sa A, after ni A, may B, C, D, then E. Kaya siya may X kasi ibig sabihin, ito na yung last niyang sa list. So, E na yung last. Wala nang nakakonekta or nagstata after ng E. Kaya may X. Ngayon, si A connected siya kay B. So, A kay B. Then, si B, di ba connected siya kay D. So, B, D. Si C, ito, C, connected din siya kay D. Kaya, C is connected to D. Kaya, may X dito. Kasi si D is yung nag-e-end na siya dito. Wala nang next kay D dito. Ngayon, si D, connected siya kay A. So, D, connected siya kay A. Tapos, si B, connected siya kay C. B to C. Then, tsaka mag-e-end. Si D, D to E, tsaka siya mag-e-end. So, this representation, pwede rin natin siyang implement using array. So, di ba sa array natin, meron tayong push and pop dun sa unit 1. So, ma-apply natin siya dito. So, sa 0, papasok yung B and C. Sa 1, si D at si E. Sa 2, yung D. Sa 3, yung A, D, E. Then, sa 4 is naka-X. So, yun. Dalawa yung pwede gamitin. So, sa graphs, ito yung basics. And yung sa graph representation, pwedeng 2D. Yung list naman, madaming list na pwede nating i-consider. In terms dun sa graph natin, meron tayong certain na tinatawag na vertices or yung mga nodes. And yung edges, ang ibig sabihin ng edges, yun yung mga connections natin. So, in terms sa types ng graph, may directed, undirected, weighted, and unweighted. Sa application, pwede natin siyang gamitin sa social networks, sa map, scheduling, and networks. So, graph transversal, may dalawa tayo. So, depth first search or yung pag-explore natin dun sa depth nung how depth possible before natin i-backtrack or bago tayo mag-backtracking. Meron din tayong tinatawag na breadth first search or yung BFS. Explore natin siya level by level. So, lahat ng level is madadaanan natin. So, depth first search, gumagamit tayo ng stack. It's either yung explicit or yung recursion. Ito, maganda tong gamitin for path finding and dun sa pagka ma-encounter natin yung topological sorting. While yung breadth first search natin, ginagamit naman natin siya sa queue or for queuing. Ito, maganda naman tong gamitin sa mga short
path lang or shortest path na unweighted graph. So, sa mga maiikli lang or mga uncomplicated hanapin. Kasi, yun yung parang recommended para sa kanya. Sa depth first search kasi, ginagamit to kapag ka in-depth na yung kailangan natin. So, ito yung graphical representation ng graph transversal. 'Di ba may dalawa tayo? Si depth first search or yung DFS. So, ayan yung itsura niya. And si breadth first search or si BFS. So, kung mapapansin natin, talagang mas maliit lang yung pagsusort and search natin kay BFS kesa sa DFS. So, dito nagtatapos yung Unit 3 natin.